From New York, it's the Hope of Restoration broadcast with Sister Sarah Rodriguez, and I'm Brother Daniel. Good morning to all. Maayong buntag sa tanan. This morning we'll be studying in the book of Genesis chapter 45. Karon nga kabuntagon kita magatuon dinhi sa Genesis kapitulo 45. Joseph Si Jose, has been tricking his brothers. iya gayong gi ilad ang iyang mga igsoon. They had no idea who he was. Wala gayud sila'y kalibutan o And- idea kung ang iyang mga igsoon. And in our last study, we see that he revealed himself to his brothers. So sa ato nga ulahi nga pag-study, iyang gi-reveal ang iyang kaugalingon sa iyang mga igsoon. And as he reveals himself to his brothers, they're shocked. Sa diha nga iyang gi-reveal ang iyang kaugalingon sa iyang mga igsoon, sila gayud nakurat. Can you imagine the fear in their hearts? Dili ba nimo ma-imagine nga kung unsa ilang nabati sa ilang kasing-kasing? But as Joseph reintroduces himself, Sa diha nga si Jose iyang gipaila ang iyang kaugalingon, he makes everything clear. iya gayong gibutang ang tanan sa klaro nga pamaagi. That everything that has happened in his life, Nga ang tanang nahitabo sa iyang kinabuhi, including the actions of his brothers, nga lakip ang aksyon sa iyang mga igsuon, were in the plan of God. nga sa diin anaa gayud sa plano sa Dios. And so we pick up in chapter 45, So, gipick up namo ang kapitulo 45 sa Genesis. and the Bible says Ug ang Biblia nag-ingon, Joseph could stand it no longer. si Jose wala na gyud nakaagwanta sa kadugayan. Before we go any further, Sister Sarah is going to say a short prayer to open up the Bible study. Magaampo ta. Amahan namo nga langit nun, Lord, nagaduol kami diha sa imong presensya, O God, sa among pagtuki sa imong pulong, Ginoo. Tudloi kami, Ginoo, nga sa diin kami makakaton, Lord, ug panalangini ang among pagtuon, Ginoo, nga sa diin sa mga nagpaminaw, Ginoo, ni ini nga broadcast, Lord, isa ka panalangin, Lord, sa espirituhanon nga pagtulunan, Ginoo, nga kami, Lord, maka-in-tune, Lord, diha sa imong gamhanang pulong, O Dios. Bless this word, Lord, in Jesus' name. Amen. 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 Out, all of you, he cried. Out to his attendants. And he was left alone with his brothers. Verse 2. Basahon nato. Verse 2. Verse 1, I'm sorry. Wala na gayod kapugi ni Jose ang iyang kaugalingon. Sa atubangan sa tanan nga nag-alagad kaniya busa miingon siya, pahawa kamong tanan, wala nay laing tawo nga uban kaniya sa dihang gitug-anan niya ang iyang mga igsuon kun kinsa siya. 2. Mihilak siya kusog ug ang mga Ehiptohano nakadungog niini ug gibalitaan ang hari bahi niini. The Bible says after he sent out his attendants, Ang Biblia nag-ingon nga sa human nga iyang gipagawas ang iyang mga sulugoon, that he wept out loud. nga siya naghilak gayud sa makusog, His cry could be heard throughout the palace, nga ang iyang tingog nadungog gayud sa tibuok palasyo. and the news of his distress came to Pharaoh. Nga ang balita sa iyang paghilak nakakaabot gayud sa ni Haring Paraon. I am Joseph, Nga ako si Jose, he said to his brothers. nag-ingon siya sa iyang mga igsuon. Is my father still alive? Ako bang amahan buhi pa ba? But his brothers couldn't say a word. Apan ang iyang mga igsuon wala gayud nakasulti bisan usa ka pulong. And as I said in the beginning of the program, Sa akong naingon sa una niini nga pagtuon,
The brothers were very surprised. Nga ang iyang mga igsuon na surprise gayud. They were stunned. Sila gayud na hibulong na kurat. Come over here, he said. Ug ning ingon siya nga dali kamo. So they Duol. came closer. So ning paduol sila, paduol kaniya. I am your brother Joseph, whom you sold into Egypt, he told them. Nag-ingon nga ako ang inyong igsuon nga inyong gibaligya. But don't be angry with yourselves. Apan nag-ingon siya nga ayaw kamo pagkasuko sa inyong kaugalingon. You Ikaw Amen. don't be angry with yourselves that you yourselves did this to me. Nga ayaw kasuko sa inyong kaugalingon For God did it. nga inyo kaning gibuhat kay ang Dios nagbuhat niini. He sent me here to preserve your life. Gipadala ako niya aron mapreserba ang inyong kinabuhi. These 2 years of famine will grow to 7 years of famine. Nga kaning duha ka tuig nga kagutom moabot pa ni sa 7 ka tuig. No one's going to plow or harvest. Wala gayoy isa nga makatanom o maka-harvest o makadaro. God sent me here to bring you, to keep you and your families alive. Ang Dios nagpadala kanako aron gipreserba nga mabuhi ang inyong pamilya. So that you will become a great nation. Nga sa diin ikamo mahimong bantugan nga nasod. Yes, it was Yes. God who sent me here, not you. Oo, ang Dios nagpadala kanako ug dili kamo. You notice the heart of Joseph. Na-notice ba nato nga ang kasing-kasing ni Jose Always right. nga kanunay gayud matarong tama, Always inclined toward God. nga kanunay gayud naga-incline sa Dios. And he wants to take away their fear. O buot niya nga kuhaon ang ilang kahadlok. Joseph holds such great power right now. Si Jose nagkupot gayud sa dako nga kagahom nga power. Yes, it was God who sent me here, Oo, ang Dios mao'y nagpadala kanako. not you. Ug dili kamo. And he made me counselor to Pharaoh. Ug gihimo ako nga counselor ni Paraon. And I managed this entire nation. Ug ako ang nag-manage niini nga tibuok nga nasod. I'm the ruler over all the land of Egypt. Nga ako ang ruler sa tibuok Ehipto. Amazing. Yes, it's so amazing how God works mysterious way. Then he sends them away. So iyang gipadala sila balik. He wants his father. Gusto gayud niya ang iyang amahan. Isn't that beautiful? Dili ba kana usa ka matahong? Amen. Hurry, return to my father and tell him, your son Joseph says, God has made me chief in all the land of Egypt. Come down to me right away. Verse 9. So diha sa bersikulo 9, niingon, karon pagdali kamo pauli ngadto sa akong amahan, ug suginli siya nga mao kini ang giingon sa iyang anak nga si Jose. Gihimo ako sa Dios nga gobernador sa tibok Ehipto, busa ari diri sa walay langan. You shall live in the land of Goshen, so that you can be near me with all of your children and your grandchildren and your flocks and your herds and all that you have. I will take care of you there. Beautiful. You, men, are witnesses of my promise, and my brother Benjamin has heard me say it. For there are still 5 years of famine ahead of us. Otherwise you will come to utter poverty along with all your household. 11 through 13. Basahon nato 10 to 10 to 13. Makapuyo ka diri sa yuta sa Goshen aron mahiduol na ikaw kanako ingon man nga imong mga anak ug mga apo lakip ang imong mga karniro ug kanding
mga baka ug ang tanan nga imuha. 11 Kun ari ka puyo sa Gosen, maatiman ko ikaw, may 5 pa ka tuig nga gutom ug dili ako buot nga magkalisod-lisod ka ug ang imong pamilya ug ang tanan nga imuha. 12 Nakakita kamong tanan ug ikaw usab, Benjamin, nga ako gayud nga ang nakigsulti kaninyo. 13 Tell our father about all my power here in Egypt, how everyone obeys me, and bring him to me quickly. 13 Basahon nato, suginli ang akong amahan unsa ako kagamhanan dinhi sa Ehipto og suginli siya sa tanan nga inyong nakita dinhi. Busa pagdali kamo og dad-a siya nganhi. So What a Joseph, powerful. yes, he wants his father with him. Buot gayod ni Jose nga mahiduol ang iyang amahan kaniya. And he wants them to come to the land of Goshen. O gusto niya nga muanha sila sa yuta sa Gosen. Goshen is a beautiful place. Ang yuta sa ang dapit sa Gosen pinaka nindot gayod nga With much pasture land nga yuta ug daghan gayod nga dako ug for the pasture flocks. para sa mga And the kahayupan. Egyptians, they despised the shepherds. Og ang mga Ehiptohanon ila gayong gisalikway ang mga magbalantay. So Joseph knows that they'll be safe in Goshen. So si Jose nakabalo gayud nga sila safety kung sila didto mopuyo sa Gosen. And so he sends them away So iya gayong gipadala siya dali because there's still 5 more years kay anaa pa gayon nahibilin nga 5 ka tuig sa of hunger throughout the world. sa kagutom sa tibuok kalibutan. And he wants them to tell his father Ug buot niya nga pagasultihan ang iyang amahan pinaagi sa iyang mga igsoon. about the power that he's gained. Mahitungod sa usa ka kagahom niya nga iyang nadawat That everyone obeys him. nga ang matag usa nagasunod gayud kaniya. And he tells them, go get him and bring him to me quick. O nagaingon siya sa iyang mga igsuon nga dala pagdali ang atong amahan. Verse 14. Then, weeping with joy, he embraced Benjamin, and Benjamin began weeping too. And he did the same with each of his brothers. Isn't that beautiful? He embraces them after what they did to him. They wanted to kill him. But it was all part of God's plan. And he did the same with each of his brothers who finally found their tongues. They could finally speak. The news soon reached Pharaoh. Joseph's brothers have come. And Pharaoh was very happy to hear it, as were his officials. There was a blessing. Amen. Basahon nato 14 o 15. Unya up to 16 from 14. Unya gigakos niya ang iyang igsuon nga si Benjamin ug mihilak siya. Mihilak usab si Benjamin samtang nagakos kaniya. Unya gitagsa-tagsa niya paghalok ang tanan niyang mga igsuon ug naghilak siya samtang nagakos kanila. Humani adto ang iyang mga igsuon misugod sa pakigsulti kaniya. 16 Sa dihang nahibaluan didto sa palasyo ni Paraon nga nahiabot ang mga igsuon ni Jose, gikalipay kini ni Paraon ug sa iyang mga opisyal. I wanna suggest from 14 to 16, let's talk about this, that there is significant about our the application being as a Christian in this passage. Yes. Yeah. So, he's reunited with his baby brother, his blood brother. So gipasig uli gi-restore gayon ang ilang relasyon sa mga igsuon. And sometimes I think about when we all get to the kingdom of God.
nga usahay atong mahuna-huna nga kung nga sa diin nga musulod kita sa gingarian sa Dios. There may have been things that we did Ana amantay mga butang nga atong nahimo that hurt our brother nga nakapasakit sa atong mga or igsuon, sister, sa atong mga igsuong babae. and in the kingdom there will be forgiveness. Nga diha sa gingharian ana agayoy kapasayloan. There will be understanding. Ana agayoy mga And I pagsinabtanan. see that here. O nakita nako namo diri Joseph didn't hold anything against his brothers. nga wala gayud sila nagkupot og kaligot-got sa ilang kasing-kasing. Joseph was compassionate. Ang kasing-kasing niyo si usa ka maluluyon. I see, can I expand this? Nakita nako ang kasing-kasing niyo si nga is the heart of God, is the heart of Jesus, nga iya gayong gigakos ang yang nga igsuon nga it's represent the love of God in his heart. So daghan ka ito makita niini nga kung nahimo kanini Jose, mahimo usab kanato nga mga Kristohanon. Yeah. We can, as a Christian, we can embrace the forgiveness, Yes. the love of God in our hearts. And others are watching. O ang uban nakakita gayud When we as Christians have victory in our lives, nga sa diin isip usa ka mga Kristohanon dinhi sa atong kinabuhi other people are watching. nga ang mga katawhan naglangtaw gayud kanato. They may not be Christians, Siguro dili sila Kristohanon but when we receive good news in our lives, nga sa diin nga kung kita makadawat og maayong balita sa atong and kinabuhi they see the blessing of God in our lives, og makita ang mga panalangin, makita nila ang mga panalangin sa Dios nga atong nadawat. whether we know it or not, God receives glory. Nga sa diin wala man ta nakahibalo or nakahibalo ang Dios gayud ang mo naay katungod nga modawat sa himaya ug dungog. But back to the forgiveness. So balik ngadto sa pagpasaylo, Joseph embraces Benjamin, si Jose naggakos ni Benjamin and in the hearts of his other brothers, ug ang mga kasing-kasing sa iyang mga ubang igsuon they must have known nakahibalo gayud Benjamin was the only one there that did not betray Joseph. nga si Benjamin lang gayud ang wala gayud nagbudhi ni Jose. And now they understand why Benjamin had 5 times more food than they did. Ila gayong og ila na gayong nasabtan ngano nga si Benjamin ang nakadawat lang og 5 kapilo sa pagkaon. Everything begins to make sense. Nga ang sugod nga ang tanang butang klaro. He removes the stain Iya gayong gikuha ang mga lama from his brothers gikan sa iyang mga that they've igsuon. been carrying for so many Nga years. ila gayong gipas-an sa pinakadugay nga panahon. And he embraces his brothers. Ug iyang gigakos ang iyang mga igsuon. This is a victory Kini usa ka dakong kadaugan for everyone. sa matag usa Go get my father. nga nag-ingon siya nga adto og dal-a ang akong amahan. Amen. So, news reached the Pharaoh. So ang balita naabot sa ni Paraon Joseph's brothers have come. og ang mga igsuon ni Jose naabot. The Pharaoh was happy. Og si Haring Paraon na gikalipay gayud niya. And all the powerful men in Egypt were happy Og ang tanang gamhanang tao sa Ehipto nalipay gayud for Joseph, kang Jose. or as they knew him, Zapanapanea. Ingon nga His Egyptian name. nga natawag siya nga Jipahananiya. It's very hard. Zapanapanea. I don't know. It's funny. Yes. So Joseph, So then Pharaoh said to Joseph, so the Pharaoh came. yes. So si Paraon giingnan si Jose. Tell your brothers to load their pack animals and return quickly to their homes in Canaan. 17 basahon nato
Giingna ni Paraon si Jose, pakargahi sa imong mga igsuon ang ilang mga asno aron makapauli sila sa Kanaan. And bring your father and all your family to come to Egypt to live. Wow. Tell them, Pharaoh, the most powerful man in all of Egypt, will assign you the very best territory in the land of What a Egypt. blessing. You shall live off the fat of the land, he proclaimed. So, sa 18, ipakuha nila ang ilang amahan o ang ilang mga pamilya o paanhia sila kanako kay ihatag ko kanila ang labing maayong yuta sa Ehipto o makakaon sila sa labing maayong abot sa yuta. Do you see the power of God? Nakita nimo kung unsa gayud ang gahom sa Dios That just pours out on the man of God, Joseph. nga gibubo gayud ngadto sa kang Jose nga mao ang alagad o ang Dios, tao sa Dios. It's so powerful. Kini gayud usa ka powerful nga panghitabo. You will live off the fat of the land. And tell your brothers to take wagons to Egypt to carry their wives and children. And bring your father here. Don't worry about your property, for all the best of the land of Egypt is yours. What a blessing. Okay. 19. Basahon nato. Padad-a usab silang mga sakyanan sa Ehipto aron maoy kargahan sa ilang mga asawa o mga bata o ipakuha ang ilang amahan. So as we close out So sa diha nga amo kining tapuson, this chapter, kini nga kapitulo, Joseph gives them wagons, si Jose naghatag kanila og mga sakyanan just as Pharaoh commanded. nga sa diin si Paraon nagmando He provides them with everything they need for the journey. nga ila gayong gisuplayan ang ilang mga panginahanglan sa ilang pag-journey ngadto balik sa ilang He amahan. gives all of his brothers new clothing. O gihatagan niya ang iyang mga igsuon og bag-o nga mga bisti. And to Benjamin, O kang Benjamin, he gives him 5 sets of clothing. o gihatagan siya 5 kasit nga bisti. And 300 pieces of silver. O 300 ka salapi. Immediately, Joseph's baby brother becomes rich man, a rich young man. Sa madali ang igsuon igsuong porsuso ni Jose nga mao si Benjamin dato become rich. Do you imagine that his brothers that sold him may have wished they were Benjamin? So ma-imagine nato nga siguro nagwish ang mga igsuon ni ang ubang igsuon ni Jose nga parihan ni Benjamin. Benjamin must have been thinking, wow, I'm so blessed by my brother. So siguro sa huna-huna ni Benjamin na kay ingon gayud siya nga wow, gipanalanginan gayud ako sa akong igsuon. And it shows that if we have the abundance, napakita gayud nga kung kita ana ay kaabunda we're able to bless. nga sa diin kita usab makahimo sa pagpanalangin sa uban. Blessing always sends a message. Ang panalangin kanunay nagpadala og mensahe. Amen. He sent 10 donkeys Nagpadala siya og 10 ka donkey and loads of good things of Egypt, and 10 donkeys loaded with grain, with all kinds of other food to eat on the journey. So he sent his brothers off. They're on a mission. 20. And he tells them, don't quarrel, no fighting along the way. And they leave. They return to the land of Canaan, to Jacob their father. Joseph is alive! They shouted to him. And he's the ruler over all of the land of Egypt. But Jacob's heart was like stone. He couldn't receive it. But when they had given him Joseph's message, and when he saw the wagons filled with food that Joseph had sent him,
His spirit was revived. That's right. And he said, it must be true. Joseph, my son, is alive. I will go see him before I die. Word 21. Basahon nato sa 21 hangtod sa katapusang bersikulo sa kapitulo 45. Gituman kini sa mga anak ni Jacob, gihatagan nila ni Jose. Sila ni Jose og mga sakyanan sumala sa sugo ni Paraon og mga pagkaon alang sa ilang panaw. 22. Gihatagan usab nila silag tagsa ka buok bisti nga ikapuli nilag sulob apan si Benjamin gihatagan niyag 300 kasalapi og 5 kasinina. 23. Gipadad-an niya ang iyang amahan og napulo ka asno nga gikargahan sa labing maayong mga abot sa Ehipto og laing napulo ka asno nga gikargahan og bugas, pan ug uban pang mga pagkaon alang sa iyang amahan inig paingon nila sa Ehipto. 24. Unya gipagikan ni Jose ang iyang mga igsuon og sa paglakaw na nila giingna niya sila, ayaw kamo pag-away samtang magpanaw kamo. 25. Mibiya sila sa Ehipto og miabot sa Kanaan ngadto sa ilang amahan nga si Jacob. 26. O gisuginlan nila siya nga buhi pa si Jose ug nahimo pagayong gobernador sa Ehipto. Nakugang pag-ayo si Jacob ug wala siya makatuo sa ilang gisulti. 27. Apan sa dihang ilang gisugilon kaniya ang tanan nga gisulti ni Jose o sa pagkakita niya sa mga sakyanan nga gipadala ni Jose aron sakyan niya paingon sa Ehipto, nahibalik ang iyang kadasig ug nalipay siya pag-ayo. 28. Unya miingon siya, igo na buhi gayo di ay ang akong anak nga si Jose. Kinahanglan nga moadto ako aron makita ko siya sa dili pa ako mamatay. Joseph knew his brothers very well. So nakahibalo gayud si Jose sa iyang mga igsuon. And so with all of the power that he has, Nga sa diin sa iyang sa tanan nga iyang kagahom, he tells them no fighting. nag-ingon gayud siya sa iyang mga igsuon nga ayaw kamo pag-away. Don't argue among yourselves. Ayaw kamo paglali sa inyong matag-isa sa inyo. He may have been thinking of his brother Benjamin. Siguro naghuna-una siya sa iyang mga nga iyang igsuon nga pursuso nga si Benjamin. Because he knew that he gave Benjamin all of that silver, all of the silver and more clothing than they had. Tungod kay iyang gihatagan si Benjamin og 5 kapilo nga mga bisti og salapi. He probably thought back to the robe that his father gave him. Siguro naghuna-una siya ato nga panahon nga sa diin gihatagan siya sa iyang amahan og kupo Way back in the beginning of the story. nga sa sugod sa ani nga story. And so they return immediately back to Canaan, So ning balik gayud sila sa pagdali ngadto sa Kanaan, straight to their father. diretso sa ilang amahan. They proclaim to their father, Og nagproklamar sila sa ilang amahan. he's alive! Siya buhi, si Jose buhi. It's a picture of Jesus rising from the dead. Kani usa ka hulagway ni Jesus nga nabanhaw siya gikan sa kamatayon. And he's a ruler. Og siya usa ka ruler. Now Jacob's heart was like a stone. So ang kasing-kasing ni Jacob sama sa bato, But just like in the story, the resurrection of Jesus Christ, nga sama sa story sa pagkabanhaw ni Jesucristo, the stone was rolled away. nga sa diin ang bato na roll gayud, He's alive. nga nag-ingon nga siya buhi. Amen. He saw
nakita gayud niya the wagons ang mga sakyanan filled with food. nga puno sa mga pagkaon. Amen. Food from Joseph, Nga mga pagkaon gikan ni Jose his son. nga ang iyang anak. And he said, Og niingon siya just like the disciples when they found out sama sa mga disipulo nga sa diin ilang na nahibal-an nakita that Jesus Christ had rose from the grave. nga si Jesus Christ nabanhaw gikan sa patay. He's alive. Nga siya buhi. My son is alive. Ang akong anak buhi. His heart Ang iya gayong must have kasing-kasing. been flooded Siguro nagbaha gayod with joy, sa kalipay. like the disciples Sama sa mga disipulo when Jesus Christ was alive. And nga sa diin si Jesucristo nabanhaw. they were shocked. He was shocked. Sila gayod natingala He's alive. nga siya gayod buhi. Are you alive today? Ikaw ba buhi karon? Are you alive in Christ? Ikaw ba buhi ni Kristo? If there's anything holding you back, Kung naa may mga butang nga nagkupot diha kanimo, if there's a stone in front of your heart, nga kung anaa may bato atubangan sa imong kasing-kasing, remember, hinumdumi in Jesus' case, nga sa case ni Jesus the stone was rolled away from the tomb. nga ang bato naligid kayo diha sa iyang gilubngan, And Jesus rose to life. og si Jesus nabanhaw ngadto buhi. We were dead Kita mga patay in sin, sa sala, but when the stone was rolled away, apan sa diha nga giligid ang bato, the life could come into the heart. nga ang kinabuhi ning anhi sa atong And kasing-kasing. today, if there's a stone in front of your heart, Nga kung karong adlaw ana ay bato nga anaa diha sa atubangan sa imong I kasing-kasing. tell you, Jesus is alive. Ako magaingon kanimo nga si Jesus buhi. Roll the stone away. Iligid ang bato Take a look. palayo. Take a look at the treasure Ug lantawa ang mga treasure bahandi that Jesus brought to you. nga gidala ni Jesus diha kanimo ug kanako. Jesus offers us eternal treasure. Si Jesus naghatag, nag-offer kanato og kinabuhi bahandi nga kinabuhing walay katapusan. And just like they had to go into the kingdom Nga sama nga sa diin sila ning adto sa gingharian. where Joseph was king, Nga sa diin si Jose mao ang hari, Joseph ruled. nga si Jose mao ang nagrol, Jesus wants to take us into the kingdom of our Father in heaven. nga si Jesus tinguha og buot niya nga dalon kita sa iyang gingharian, sa iyang amahan. Do you want to enter in? Gusto ba ikaw nga mosulod? You have the provision. Ikaw anaay mga All probisyon. you have to do is come. O ang imo lamang buhaton kung dili pagduol. Are you ready? Andam ka ba? Are you ready to come into the kingdom? Andam ka ba nga mosulod sa gingharian sa Dios? Rise up. Bangon. Rise up. Bangon. Amen. Jesus is waiting for you. Si Jesus nagpaabot kanimo ug kanako. As we read forward, Sa diha nga kita mo basa forward, we will see what happens makita gyud nimo kung unsay nahitabo. when they come into the land, Nga sa diin sila ning ngadto sa yuta sa Goshen. when they come into the provision. Nga sa diin ning adto sila sa provision. There's so many lessons in this story. Kini ana agayoy daghan nga mga pagtulunan lessons ni ini nga story ni Jose. Our God can do anything. Ang Dios makabuhat sa tanang butang, Heal the sick, makaayo sa mga masakiton, raise the dead. makabanhaw sa patay. And He's here for us right now. O siya ani
dinhi karon kanato. Today, if you have any need, Karong adlaw kung anaa kay mga pagkinahanglan. maybe there's a famine in your life. Siguro ana ay mga famine kagutom sa imong kinabuhi. There's things that have been holding you back. Na ay mga butang nga maoy nagkupot sa imong kinabuhi. There is provision with your God. Anaa gayoy provision sa atong Dios. This life isn't all there is. Kini nga kinabuhi dili lang gayud mao kini. There are more treasures ahead. Ana apagoyoy mga treasure, mga bahandi nga ana diha sa ugma atubangan. We're going to leave this famine Kini kita mobiya gayud niini nga famine nga kagutom. and enter into the kingdom of God O kita mosulod ngadto sa gingharian sa Dios. by the power of Jesus Christ, Pinaagi sa gahom ni Hesu Kristo, the Son of God, ang anak sa Dios. and we will live with Him O kita magkinabuhi ngadto kaniya in the best sa pinaka-the best gayud of the land. sa yutanon, sa yuta. You want to be there, right? Gusto gayud ikaw nga muadto didto kitang tanan Like Joseph, sama ni Jose hold on to Jesus. nga nagkupot lang gayud ni Jesus. God's blessing will cover you. Ang panalangin magapandong magakaber diha kanimo ug And kanato. even though this life may seem like a famine right now, Nga bisan niini nga kinabuhi ana ay famine makita o kagutom. and we're having a rough time, O kita ana gayoy rap nga na agian it seems like year after year nga after year, nga sama sa tuig sa matag tuig human sa tuig there's just not enough. nga dili pagayud paigo. Don't look at the famine. Ayaw lantawa ang famine kagutom. Look at Jesus. Lantawa si Jesus. He's calling you. Siya nagatawag kanimo ug kanako. Come to Goshen. Anhi dinhi sa Goshen. Come Dali anhi to the best of the land. sa pinakadabis nga yuta. Come to the kingdom of God Sulod anha sa gingharian sa Dios. through the blood of Jesus Christ. Pinaagi sa dugo ni Jesus. In Jesus' name, Sa pangalan ni Jesus, it won't be long. dili na gayud madugay. God has provided a way. Ang Dios anaa gayoy provide nga mga pamaagi. And He gives us garments, Kita gitagaan gayud og bisti, new garments. bag-o nga bisti. And He brings us in. Og siya mudala kanato Like pasulod. Joseph, Sama kang Jose. he sent his brothers with garments. Iya gayong gipadalan og bisti ang iyang mga igsuon. That was a good thing Joseph did. Kana usa ka maayong buhat nga gibuhat ni He Jose. forgave them and covered them. O iyang gipasaylo ug iyang gitabunan. And even though they took his garment away from him that his Na- father had given him, Nga bisan gikuha ang iyang bisti nga gihatag sa iyang amahan. the coat of many colors, Nga ang kupo nga daghag mga kolor. and the brothers tore it to pieces. Nga ang iyang mga igsuon giwatas-watas nila. They sold Joseph into slavery. O iyang gibaligya sa mga igsuon si Jose sa pagkaulipon. Slew an animal and poured blood on the coat. Ug nagpatay og mga hayop ug gituslo ang giwatas-watas nila nga kupo ni And Jose. gave it to their father. Ug gihatag ngadto sa ilang amahan. And lied. Og namakak Your son is dead. nga ang imong anak namatay. An animal must have killed him. Nga ang hayop maog siguro'y nagpatay kaniya. Joseph forgives them. Apan gipasaylo sila ni Jose. You think Joseph didn't miss that coat? Na kabalo ka nga wala na gikamingaw ni Jose ang iyang kupo. Do you think that when Joseph was in prison,
nakahuna-huna ka ba og ako nga sa diha nga si Jose ana sa prisuhan that he wasn't thinking about his father, nga wala nga naghuna-huna siya sa iyang amahan and here he is, ug karon anaa siya just like the father, sama sa usa ka amahan providing raiment nga nag-provide gayud og mga raiment to the brothers ngadto sa mga iyang igsuon who took away his coat of many colors. nga gikuha ang iyang kupo nga daghag mga kulor And he's sending them back to the father ug iyang gipadala balik sa iyang amahan to say, "Come, nga nag-ingon nga dali Father, come." nga amahan dali When his father saw them, nga sa diin ang iyang amahan nakita niya all of his sons ug ang tanan niyang mga were anak wearing new clothing nga nagsuot og bag-o nga biste sent from Joseph nga gipadala ni Jose to bring him back. nga sa diin magdala balik kaniya The stone was rolled away nga ang bato naligid because Jesus died for us. tungod kay si Jesus nagpakamatay kanato We might live forever. nga sa diin kita mabuhi sa walay And katapusan like Joseph, Jesus clothes us with righteousness. nga sama ni Jose kita usab gibistihan sa pagkamatarong sa And when Dios the Father sees us, nga sa diin ang amahan nakita sa amahan dinhi kanato not in our old clothes, dili sa daan nato nga bisti but in our new clothes, apan sa atong bag-o nga bisti He can believe, He can receive us siya makadawat kanato because we are wearing the righteousness of Christ. tungod kay kita nagsulob sa pagkamatarong Amen. sa Dios. Are you clothed in the righteousness of Christ today? Ikaw ba nagsuot og bisti sa pagkamatarong sa Dios karong adlaw? If not, God has a clothes for you, some clothes for Kung you. wala ang Dios ana ay bag-o nga bisti nga ihatag kanimo Those clothes are from Jesus. kana nga bisti gikan kang Jesus. Thank you for listening this morning. Salamat sa inyong pagpaminaw karong adlaw. God bless you. Ang Dios magapanalangin kaninyo. I'm going to pray. Ako magampo. Father, in Jesus' name, Amahan namo sa pangalan ni Jesus. if anyone watching, listening, Kung naa may isa nga nagtan-aw o nagapaminaw needs you, nga nagkinahanglan kanimo. Lord, we pray in Jesus' name Ginoo kami nagampo that you clothe them with your righteousness, nga sa diin ikaw magasulob kanila that you sa show them, imong pagkamatarong that you show them great mercy, nga ipakita nimo ang dako nga kaluoy that you draw their eyes to the provision that you have for them, nga imong ipaduol ang imong provision dinha kanila and that you bless them nga imo silang in panalanginan Jesus' name. sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Don't forget, Ayaw kalimti Jesus loves you. ang Dios si Jesus nahigugma kanimo. We love you. O kami nahigugma And kaninyo. these videos are a gift to you, O kini nga video usa ka gasa dinha kaninyo. not from us. Dili para kanamo. They're from the Lord Jesus Christ. Gikan kini sa atong Ginoo nga si He Jesucristo. wants to give you hope. Buot hatagan kaniya og paglaom And He wants to restore you. og buot nga ikaw pasiguli i-restore dinha kaniya. Not just for this life, Dili lang niini nga kinabuhi but forever. kung dili sa walay katapusan. Amen. Amen. Thank you for joining us. Like and subscribe. Salamat sa inyong pag-join kanamo og ayaw kalimti, like and subscribe And leave us a comment. og pag leave kanamo og mga comments. Tell us how you like the program. Og ipahibalo kanamo kung inyo ba ning nagustuhan nga kani nga programa. And if you enjoy our new set, Kung kamo na-enjoy sa among bag-o nga new set, let us know. pahibalo kami
God is good. Ang Amen. Diyos maayo. I'm Brother Daniel, I'm Sister Sarah. and this has been the Hope of Restoration Ministries Kini broadcast kini from New York. mao ang Hope of Restoration Ministry gikan sa dinhi sa New York. Sing the song, The Joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. Goodbye for now. Bye. Bye everyone. God bless.